ay hindi mapaniwalain sa mga kwentong kababalagan tulad ng mga multo, aswang at iba't iba pang mga nilalang katulad ng mga duwende at kapre. Kaya naman ganitong aking naging paniniwala ay dahil na rin sa kapitbahay namin noon na nagpapakilalang isang mahusay na manggagamot na kapag sumasabi na umano ang kanyang mga alaga at kaibigan ay nag-iiba ang kanyang boses, na sa halip na mamangha ako ay nagiging katawa-tawa iyon para sa akin, na kung ang pagbabasihan ay yung aking mga naobserbahan sa kanya ay masasabi kong isa itong huwad. Kapag sumasalip na kasi sa kanya ang duwende niyang alaga, ay pinapaliit lang nito ang kanyang boses. At kapag ang kaibigan naman niya umanong kapre ang sumasanib na sa kanya, ay kanya lamang pinalalaki ang boses. At nakakatawa iyon, na nasabi ko pa nga sa aking sarili noon na may mga tao talagang gagawin ang lahat para kumita lang ng pera. Pero may mga naging karanasan ako na nagbabago ng aking paniniwala, na sadyang ang may mga huwad pero meron din naman palang totoo. Naganap po ito noong mga 1985, doon din sa aming probinsya. Ang edad ko siguro noon ay mga 10 taong gulang pa lamang. Ang pasok po namin noon sa paaralan ay isang buong araw. Kaya nagbabaon na kami ng aming mga pananghalian. Sa paaralan ay pinag-garden kami. Kaya may oras talaga para sa pagbubunot ng mga damo. Minsan ay naisipan namin ng 2 kaklase ko na hindi pumasok sa paaralan, na doon kami dumiretso sa bayabasan sa halip na sa school. At nang makapanguha na kami ng bayabas, ay nagtuloy naman kami sa isang talon na malapit doon. Ang tawag sa amin noon ay Busay. Hindi naman masyadong mataas yung falls na iyon, pero malakas ang tubig at malinaw. Ngunit medyo malalim ito sa mismong binabagsakan ng tubig. Sa daan ay nanguha din kami ng mga buko. Sa edad kasi naming iyon ay magagaling na kaming umakyat talaga ng mga puno. At kahit walang itak, ay pinipihit lang namin ang buko. Ang isa naming kaklase na kaibigan din namin ay mas matanda sa amin. 12 anyos na ito noong mga panahon na iyon. May nakuha din kami noong hinog na papaya. Nang mga ito naman ay nasa lupa ng isa rin naming kamag-anak. Mga pananim nila ito. Pero hindi ko na nagawa pang magpaalam dahil sa baka isumbong ako sa aking mga magulang na hindi pumasok. Kaya papunta pa lang kami doon sa Busay ay talaga namang masayang-masaya kami dahil sa ang dami naming dalang pagkain para kaming magpipiknik. Nang masapit na namin ang Busay, paglapag na paglapag ng aming mga dala, ay lumusong na kami kaagad sa tubig. Kinubad lang namin ang aming mga pangitaas. Halos ayaw na naming umahong magkakaibigan noong mga oras na iyon. Ang sarap kasing lumangoy doon, na hindi nga namin alintana yung lamig ng tubig. Ngunit nung magtatanghaling tapat na, ay napagkasunduan na naming kumain. Nagyaya na sila at nakita kong umahaw na nga ang mga ito. Susunod na rin sana ako nang biglang maramdaman ko na may humawak sa aking paa sa ilalim ng tubig. Nagulat talaga ako noon. Napasigaw ako ng malakas at humingi ng tulong sa 2 kong kaibigan. At mas kinabahan palalo ako nang maramdaman kong hinihila na ako noon. Buti na lang
at mayroong ugat ng punong kahoy na naroon. Kaya mabilis kong hinawakan iyon ng 2 kamay. Nagsisigaw pa ako na patuloy humihingi ng tulong. At sinasabi kong may humihila sa paa ko sa ilalim. Talagang kumapit ako ng mabuti sa ugat ng puno. Maya-maya ay lumapit ang 2 kong kaibigan at may hawak silang biyak na kawayan. Kanilang tinusok ang ilalim ng tubig. At ilang sandali lang ay naramdaman kong bumitiw na sa pagkakakapit sa aking paa kung anumang nilalang iyon. Kaya mabilis akong umahon. Hindi na ako lumangoy pa papunta doon sa pampang, kundi umakyat na lang kaagad ako sa mga batong naroon at saka naglakad papunta doon sa kabilang panig. Sa takot ay hindi na kami doon pa kumain. Umalis na kami at habang naglalakad sa daan ay pumili na lang kami ng magandang mapupwestuhan at masisilungan. Napansin nila ang pamumula ng aking binti. Nahalatang may kumabit nga talaga doon. Takang-taka kami noon kung anong nilalang ang may gawa noon sa akin. At nakakagulat na naramdaman ko talaga na parang kamay ang umawak sa binti ko. At hindi kami makapaniwala na kaya noon tumagal sa ilalim ng tubig. Na naisip na nga namin na baka doon talaga ito nakatira. Iyan ang tumatakbo sa aming mga isipan noong mga oras na iyon. Kaya hindi namin alam kung anong uri ng nilalang iyon na may kakayahang manirahan sa ilalim ng tubig, na mayroong kamay ng tulad sa tao. Simula noon ay hindi na namin inulit pa ang paliligo doon. Talagang pinakaiwas-iwasan na namin ang busay na iyon. Nang makauwi ako sa amin nung araw na iyon, ay agad ko ikinuwento sa mga kapatid ko ang tungkol doon sa aking naranasan sa busay. At pinaalalahanan ko silang wag nang maliligo doon. Nang sumunod na araw, nang pumasok ako sa paaralan, ay sinabi ko rin sa aming mga kamag-aral ang tungkol doon. Ngunit ang iba ay hindi naniwala. Kaya makaraan ang 2 linggo, ay may napabalitang bata na nawala umano doon sa busay. Nalunod daw iyon, ngunit hindi na nakita pa ang kanyang katawan. Na nang subukang sisirin pa ng mga kaanak nito, sa pag-asang kanilang makikita ang katawan noon, ay napakalalim daw pala ng busay na iyon. At parang mayroon pa umano itong lagusan. Simula noon ay naging madalas na ang mga ganong pangyayari sa nasabing busay. Na kahit pa nga kasi nalalaman na ng mga tao ang tungkol sa mga misteryosong pagkakawala ng mga bata doon, ay tila hindi pa rin sila natatakot. Kung kaya ilang beses pang nasundan yung mga trahedya doon, hanggang sa ipagbawal na mismo ng lokal na pamahalaan ang pagpunta at paliligo doon. At iyan yung unang karanasan ko na nagpabago sa dati kong paniniwala na mayroon din pala talagang mga di pangkaraniwang nilalang na nakikipamuhay na kasama natin. Ang sumunod kong naranasan ay noong nasa ika-6 na baitang na ako. Pauwi na kami noon mula sa paaralan nang makakita kami ng pinsan ko ng isang malaking burador. Yun kasi ang unang tingin namin doon. Akala namin ay burador lang iyon o tinatawag na saranggola sa Tagalog. Bagaman alam namin bihira naman ang nagpapalipad ng ganon sa amin. Pero mas lalo naman kasing hindi ka panipaniwala noong una na isa iyong nilalang na nakalilipad at ganon siya kalaki.
Napatunayan lang naming hindi iyon saranggola, na magpatuloy itong lumipad sa isang direksyon palayo. Nahalatang wala iyong tali. At nakuha pa nga noong dumapo sa isang mataas na puno na nasa ituktok ng bundok. Kaya natakot kami ng pinsan ko at nagmamadali na kaming tumakbong pauwi. Kami kasing dalawa ang laging magkasabay noon na umuwi dahil malapit lang sa amin ang bahay nila noong mga panahon na iyon. Isang gabi naman habang nagpapantok ako ay bigla na lang kaming may narinig ng aking mga kapatid ng isang malaking tinig. Hindi namin malaman noon kung huni ba iyon ng kung anong hayop, pagkat noon lang namin narinig iyon. Bago talaga sa aming pandinig ang huni na iyon. Kaya medyo nakaramdam kami ng takot noon. Pero nanatili lang kami noon na tahimik at nakiramdam. Maliban sa tunog noon ay wala naman na kaming narinig na iba pa. Hanggang sa di ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako ng madaling araw. Habang nakahiga ay napamulat ako ng mata dahil sa parang biglang uminit ng napakainit. Kaya inalis ko ang kumot na nakatabon sa aking katawan. Pero laking gulat ko nang mapagawi ang aking paningin sa may dingding. Pagkat doon ay may nakita akong dalawang nagbabagang mga mata sa siwang, na nang tila mapansin ako noon ay biglaing tumalikod at nakita kong lumadlad na bigla ang mga pakpak nito dahil na rin sa liwanag na nagmumula sa buwan, kung kaya naaninagan ko iyon. At nasundan na lamang iyon ng malakas na pagaspas ng mga pakpak nito nang tuluyan ng lumipad. Di ko maisiguro kung ano iyon, pero kinilabutan talaga ako dahil sa napakalaki noon para sa isang ibon o kaya naman ay paniki. Naisip ko ng mga oras na iyon na baka iyon na yung sinasabi ng marami na aswang. Pero sa totoo lang ay wala naman akong nabalitaan na may kinain sa lugar namin ng aswang o kaya ay inatake. Pero may mga naririnig kami minsan, lalo na kapag naroon kami sa mga lamay, na pinaniniwalaan nilang biktima daw ng aswang. Pero ang kanilang pamamaraan ay hindi naman kinakain ng kanilang biktima, kundi nagkakasakit sila na madalas ay biglaan. Ang pagkakasakit ng mga ito bago bigla din ang pagkakamatay. Maliban sa mga nakita ko at naranasan, ay wala naman na akong iba pang nalalaman na makakapagpatunay tungkol sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Hindi pa naman ako nagkaroon ng pagkakataon kasi na makaharap ko talaga ang mga ito. Ngunit parang hindi ko rin naman pinapangarap na maranasan ko yung ganon, dahil sa baka hindi ko rin kayanin. Pero ang lolo namin ay may ikinuwento noon sa aming magkakapatid na nagpapatunay tungkol sa mga aswang na kumakain talaga ng tao. Sa kanilang bayan daw noon ay may napadpad na mga mangangalakal na mula sa ibang bayan. At ang kanilang pangunahing paninda umano noon ay mga kumot at kulambo. Sabi ng lolo namin, ginabi na raw ang dalawang lalaki sa kanilang paglalako ng kanilang mga paninda. Inanyayahan daw ang mga ito na doon na matulog at magpalipas ng gabi sa isang baryo. Noong una ay nag-atubili ang dalawang lalaking dayo na doon makitulog
dahil sa nakakahiya umano. At ang isa pa na inaalaala ng mga ito ay medyo hindi nila gusto ang kanilang nararamdaman sa lugar. Masama ang kanilang kutob. Pero dahil na rin sa pagpupumilit ng mga taga roon, ay napapayag din daw ng mga ito ang dalawang dayo sa uli. Nagkaroon pa nga raw ng kaunting salo-salo, nagkainan at nag-inuman, na tila masayang-masaya ang buong baryo sa pagkakaroon nila ng mga panawin. Inasikaso daw nilang mabuti ang dalawang lalaki, na ipinaramdam daw talaga nila ang kanilang mabuting pagtanggap sa mga ito. At nakakagimbal umano ang mga sumunod na nangyari. Natagpuan na lamang daw nilang wala ng mga buhay ang isang mag-anak na tinuluyan ng dalawa. Nagkalat ang mga dugo sa sahig ng bahay. Wakwak ang kanilang mga katawan at wala ng mga laman loob. At naglaho ang mga ito na parang bula. Kasalukuyan po ako nakatira ngayon dito sa may Tondo, Manila. Dito na po ako ipinanganak at lumaki. Kaya noon pa man, sa mga palabas ko lang po nakikita yung mga aswang na natatandaan kong ginagawa pang panakot sa amin noon ng aming mga magulang. Pero nang lumaki na ako at magkaisip, ay hindi ko na pinaniniwalaan ang mga bagay ukol dito. Natatawa na lang ako sa tuwing may maririnig akong kwento tungkol sa mga aswang. Madalas kasi sa inuman namin ng aking mga kaibigan ay nadadaanan ng usapan ang tungkol sa mga ito. Dalawa kasi sa mga naging kabarkada ko ay naranasang mamuhay sa probinsya. Marami silang mga kwentong ipinapahagi sa amin. Mga sarili nilang karanasan at kung minsan naman ay karanasan ng kanilang mga kakilala at kamag-anak. Minsan ay nagkayayaan kami ng aking mga kaibigan na kaklase ko rin sa school. Magse-sem break na kasi kami noon. Third year college na ako noong mga panahong ito. Nag-aaral na ako noon sa PUP Santa Mesa. Dati kasi ay sa PLM ako nag-aaral o pamantasan ng lungsod ng Maynila. Nung nasa PUP na ako, marami akong mga kaklase na malalayo talaga ang kanilang mga bahay. May mga taga Marikina, Antipolo, San Mateo, Baras, Morong at Tanay. Yung iba pa nga ay mga taga-probinsya pa talaga at nagbo-board lamang malapit sa school. At iyon na nga, nagkayayaan kaming magkakaibigan na mamasyal. Mag-hiking daw kami, mountain climbing at camping. Kaya pinag-usapan namin kung saang lugar magandang gawin yung mga aktibidad na nabanggit. Yung taga-Tanay ang una nag-suggest. Nasa kanila na lang daw dahil maraming magagandang tanawin at may mga bulubuntuking lugar. Sunundan iyon ng taga-Baras na si June. Pero ang sinabi niya ay doon daw kami sa Pililya pumunta. Biglang sumagot si Mike at sinabing sa kanila na lang daw sa Antipolo. Hindi ganong kalayo pero magagawa pa rin namin yung mga gusto namin gawin. Nagulat ako dahil
Ilang beses na rin akong nakarating sa Antipolo, pero wala naman akong nakitang lugar na pwede naming itaos yung mga activities na naisip naming gawin. Kaya isiniguro na lamang namin sa kanya kung totoo ngang may sasagawa namin yung mga plano namin doon sa kanilang lugar. At kanya naman iyong kinumpirma. Kaya nung huli, napagkasunduan naming lahat na doon na lang kami kanila Mike sa Antipolo magpunta. Nang sumapit na yung araw ng aming pagpunta kanila Mike, ay maaga akong nagising. Medyo excited din kasi ako noong mga oras na iyon. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakapamasyal at nakarating sa ibang lugar. Lagi na lang akong bahay paaralan. Nagkita kami noon ni Louie sa may tapat ng JRU, kung nasaan yung terminal ng mabiyahing pa-Antipolo. Yung dalawa naman, si June na taga Baras at si Andrew na taga Tanay, ay doon na lang raw makikipagkita sa amin sa simbahan ng Antipolo. Ganon din si Mike. Kaya bali dalawa lang kami na magkasamang bumiyahe. Nang dumating kami sa simbahan ng Antipolo, ay naroon na silang tatlo. Mula doon, ay sumakay pa uli kami. Natatandaan kong yung way na dinaanan namin ay papuntang Kogyo. Pero mismong pinuntahan namin ay sakop pa rin ng Antipolo. At nang bumaba kami ng sasakyan at magsimulang maglakad, ay doon ako naniwala na mayroon pala talagang lugar sa Antipolo na bulubundukin para talagang probinsya. Yun nga lang, ang layo talaga ng aming nilakad. Pero ayos lang, dahil yun naman talaga yung ipinunta namin doon. Sabi sa amin ni Mike, doon daw kami pupunta sa may mga falls para makapag-swimming daw kami. Bagay na nagustuhan naman namin. Kung kaya, lalo kaming nasabik. Ilang beses din kaming huminto at nagpahinga. Basang-basa na yung damit ko noong mga oras na iyon dahil sa pawis. Ilang oras din yung kinugol namin sa paglalakad, hanggang sa maisipan naming kumain na muna nang magkasundo kami magpahinga muli. Pagkatapos naming kumain ay nagpatuloy na kami. Sa aming muling paglalakad ay may ilan pa kaming nakasalubong na nakakabayo at may nakita rin kaming mga kalabaw, baka at kambing. Kaya nasabi ko sa aking sarili na marami pa pala kaming hindi nakikita tungkol sa totoong anyo ng lugar. Napakaganda talaga doon at sariwa pa ang hangin. Malayong malayo sa ingay at polusyon ng Metro Manila. Maya-maya ay may namataan kaming isang bahay. Isa itong kubo na nagsusolo lang ito na nakatayo doon sa gitnang bahagi ng bundok. Naisip naming manghingi ng tubig. Naubos na kasi yung mga baon namin. At upang makasilong na rin pansamantala habang nagpapahinga, dahil tirik na tirik ang araw, nakakapaso na sa balat ang init nito. Papalapit pa lang kami sa may bakuran ay nanawag na kami at nagtao po. Nakailang tawag din kami bago namin narinig ang isang boses na sumagot. Pero nawirduhan ako sa tugon nung nasa loob, na ang sagot niya sa amin ay isa ring tanong. Ang sagot niya sa amin ay tao ba raw talaga? Kaya muli naming inulit yung mga katagang tao po. Medyo napilosopuhan ako sa tanong niyang iyon sa amin. Sabi ko pa sa aking sarili, alangan namang mga hayop kami.
kayong nagsasalita at nakikipag-usap. Pero naisip kong marahil ay masayain lang na tao ito at nagbibiro lang. Di nagtagal ay bumukas yung pinto na yari sa kawayan at bumungad sa amin ang isang matandang lalaki. Agad itong magalang na nagtanong sa amin kung ano raw ang aming pakay at kung ano ang kanyang maipaglilingkod sa amin. Medyo nailang ako sa paraan ng kanyang pagsasalita, para kasing napakaluma at hindi na bagay sa panahon na iyon. 1997 nga pala na mangyari ito, Sir Bibi. Pero kahit nawiwirduhan ako sa kanya, ay may kung anong humahatak sa akin para patuloy na pakinggan ang iba pa niyang mga sasabihin. Sinabi ni Mike na makikiinom lang sana kami at kung maaari raw ay manghihingi na rin ng mababaon na tubig at pansamantalang makikisilong para mamahingang sandali. Dahan-dahan namang tumango yung matanda bilang tanda na kanyang naunawaan yung mga sinabi ni Mike at pakay namin. At tumalikod na ito na nagpaalam sa aming sandali. Pagbalik niya ay may dala na itong isang lumang pitsil na puno ng tubig at isang baso. Uminom kami at nilagyan yung aming mga lalagyan ng tubig. Narinig kong nagsalita pa ang matanda at sinabing kung kulang ay kanya pa kaming ikukuha. Pero nahiya na kami at sinabing wag na. Pinaghati-hatian na lang namin yung natira sa pitsil matapos naming makainom na lahat. Habang nagpapahinga ay nagtanong muli ang matanda sa amin kung saan raw ba ang aming tungo. Kaya sinabi namin yung aming mga balak na gawin. Sinabi rin ni Mike na nais namin pumunta doon sa may talon. At nagtanong na rin ito sa matanda tungkol sa direksyon. Nagkatinginan kami ng iba pa naming mga kasama. Dahil hindi rin pala talaga alam ni Mike yung lugar na aming pupuntahan. Naging mabait naman sa amin yung matanda at itinuro yung tamang daan na dapat naming tahakin papunta doon sa lugar. Pero kanya kaming pinayuhan na kung siya lamang daw ang masusunod ay wag na lang raw kaming magtuloy. Naikinagulat namin at medyo hindi namin iyon nagustuhan dahil sa mapupurnada yung aming mga plano. Pagpapatuloy ng matanda, luba umanong delikado sa lugar, lalo pang araw at tayo lang kami. Baka raw kami mapahamak. Aaminin kong nakaramdam ako ng kaunting kilabot dahil sa kanyang mga sinabi, lalo na sa paraan ng kanyang pagsasalita. Pero dahil din doon kung kaya umiral na bigla yung aking kuryosidad at nagtanong ako sa matanda kung ano bang mayroon doon, kung bakit niya nasabi na lubang mapanganib sa lugar. Hindi kaagad nakasagot ang matanda. Sa halip ay tinitigan niya muna kami isa-isa at pagkatapos ay sinabi niyang mayroong aswang na gumagala sa lugar. At bigla pa niyang binawi ang sinabi na hindi lang umano aswang kundi mga aswang. Dahil sa aking narinig ay natawa akong bigla, pero agad kong pinigilan ang aking sarili. Habang ang mga kasama ko naman ay tahimik na tahimik at titig na titig doon sa matanda na halos hindi sila kumukurap na lahat. Sinabi ko na lang na mag-iingat kami at salamat sa kanyang pagpapaalaala sa amin. Pero kailangan naming ituloy yung aming plano dahil sa malayo pa
ang aming mga pinanggalingan. Nakulang na nga lang ay idugtong ko na hindi naman ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Hindi ko nga lang alam sa mga kasama ko. Kaya di na kami nagtagal at nagpaalam na sa matanda. Muli kami nagpasalamat sa pagtanggap niya sa amin at pagbibigay ng tubig. Mula sa bahay ng matanda ay malayo pa ang aming nilakad. Halos 2 oras pa bago namin narating yung Batis. Pero habang nasa daan papunta doon sa Batis ay hindi maiwasang pag-usapan yung mga sinabi ng matanda. Pero sinabi ko sa aking mga kasama na wag na lang naming isipin iyon. Ang mahalaga ay malapit na kami sa aming destinasyon at naroon kami upang magsaya. Nang biglang may naramdaman kami parang mayroong sumusunod sa amin. Kaya pansamantala kaming huminto at nakiramdam. Nang nawala na yung nararamdaman naming sumusunod, ay nagpatuloy na kami sa aming ginagawang paglakad. Nang masapit namin ang Batis, ay humanga talaga kami. Malawak iyon at napakalinaw ng tubig. Sabi sa amin ng matanda, amin lang daw tuntunin iyon at makikita na namin yung talon na siyang pinakapuntirya namin. Walang kabahay-bahay doon sa puok na iyon. Napakaganda talaga ng tanawin. Namangha talaga kaming lahat. Nagpasya kami na magtayo na ng tent doon sa isang bahagi sa gilid ng Batis. At saka na lang namin pupuntahan yung falls. Habang itinatayo namin yung aming tent at inaayos yung aming mga gamit, ay inilabas na ni Andrew yung baon naming inumin. Nagbukas na rin siya ng chichirya. Sinimulan na naming tumagay. Papalubog na noon yung araw. Pumili kami ng isang bahagi doon sa Batis na may kalaliman upang doon maglublob. Napagpasyaan kasi naming maligo na muna nung nangangalahati na yung aming iniinom. Nang presko na ang aming mga pangangatawan, ay umahon na kami at itinuloy yung aming inuman. Nakasiga na rin kami noong mga oras na iyon, kung kaya bagaman napakadilim na ng paligid, ay maliwanag na sa aming kinaroroonan. Nakaupo kaming lahat malapit sa 2 tent na aming itinayo. Nang papaubos na yung unang bote na dala naming alak, ay naramdaman naming may paparating. Di nagtagal ay may dumaan malapit sa amin na isang lalaki na nasa edad 30 at isang binatilyong lalaki. Sa palagay ko ay mag-ama ang dalawa. Bumati kami ng magandang gabi pero hindi sila kumibo. Sa halip ay tumango lamang sila. Tinanong nila kami kung ano ang ginagawa namin doon sa lugar at kung mga taga saan kami. Sinabi namin na nais lang naming maligo at lumayo sa ingay ng Maynila. Nihaya namin sila na sumama muna sa amin sandali, na kanila naman kaming pinaunlakan. Naupo sila magkatabi malapit sa amin. Sinabi nung lalaki na delikado umano sa lugar na iyon. Marahil ay hindi raw kami naniniwala sa aswang dahil mga taga Maynila kami, pero totoo umano ang mga ito. Kaya mag-ingat raw kami. Muli ay gusto kong matawa sa narinig kong sinabi ng lalaki, pero pinigilan ko lang.
lalo na nang ibaling nito ang tingin sa akin. Tinagayan namin sila kahit yung anak nitong binatilyo ay umiinom na rin at tila pinapayagan na ng kanyang ama. Nang nangangalahati na yung ikalawang bote na aming iniinom, ay nagpaalam na silang mag-ama. Pinigilan pa namin sila at tinayang magtagal pa at samahan kami, pero tumanggi na sila. Mabilis na lumipas ang mga oras. Halos hindi namin namalayan. Hindi na namin nagawang makapaghapunan pa dahil sa nabusog na rin kami dahil sa aming mga pulutan. Kaya nagpasya na kami magpahinga. Dalawa kami sa isang tent habang tatlo naman sila sa kabila. Nang nakahiga na kami, ay naramdaman kong parang biglang lumakas ang ihip ng hangin sa labas ng aming tent. Naririnig ko pa yung mga dahon sa mga puno. Maya-maya ay naramdaman ko namang parang may mga malalaking batong gumugulong papunta sa amin. Kung kaya, mabilis ako napabangon at lumabas ng tent. Pero laking gulat ko nang makita ko nakatayo roon ang mag-ama na aming inanyayahang uminom na kasama namin. Ilang sandali lang ay lumabas na rin sila Andrew sa kabilang tent at maging sila ay nagulat din. Nang igala ko ang aking paningin ay nakita ko may papalapit pang tatlo na ang dalawa sa mga ito ay babae. Na ang mga kamay ay nakadipa na mga bagyang nakayuko. Tirik ang kanilang mga buhok at tila pa takam na naglalaway. Agad na bumalik sa alaala ko ang mga pagpapaalaala nila sa amin. At mas nakakakilabot yung sumunod na tagpo. Bigla na lamang hinugot ng lalaki yung itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Halos mabingi ako sa lakas ng pagkalabog ng aking dibdib. Sobrang kaba talaga ang naramdaman ko nung mga oras na iyon. Naisip kong wala na kaming magagawa pa. Iyon na yung katapusan namin. Iniangat nila ang kanilang mga kamay na inilagay sa harapan at nakita ko yung kanilang mga mahabang kuko na matutulis. Doon ko naisip na totoo nga talaga ang mga aswang. Nasabi ko pa sa aking sarili na kung nakinig lang sana kami. Pero huli na ang lahat. Iniangat ng lalaki yung hawak niyang itak at dinaluhong na nila kami. Tinalon ako ng isa sa mga ito at agad kong naramdaman ang bigat at puwersa noon. Kaya agad na lumapat yung likod ko sa lupa. Magkakasunod na kalmot ang nakita ko. At mabilis kong naramdaman ang paghapdi ng aking katawan. Sumigaw kami na humingi ng tulong at nagmakaawa sa kanila. Na si Mike pa nga ay narinig kong nagtanong pa kung ano ang kasalanan namin sa kanila. Nang bigla na lamang tumilapon yung aswang na nakadagan sa akin. Bigla akong napasigaw at iminulat ang aking mga mata. Humihingal ako at wow na wow. Masamang panaginip lang pala, naisip ko. Nang umupo ako, ay bigla akong naramdaman yung hapdi. At nang igala ko yung aking paningin, ay wala na kami sa batis. Nasa loob na ako ng isang kubo at pamilyar sa akin iyon. Maya-maya ay nakita kong pumasok sila Andrew at sinabing gising na raw pala ako. Nakasunod sa kanila yung matanda. Kinamusta rin ako nito kung ayos na raw ba ako. Naguluhan ako. Nang mapansin ni Mike na napaisip ako, ay sinabi nitong buti na lang at dumating si Tatang. Kung hindi,
malamang ay nalapa na kaming lahat. Kaya sa mga nagsasabing hindi totoo ang mga aswang, marahil ay hindi nyo pa kasi naranasan. Nais ko lang rin po sanang ibahagi yung naging karanasan ko noong bata pa po ako. Lumaki din po ako sa probinsya at nakaranas din ng mga nakakatakot na pangyayari sa buhay. At ito po ay totoong nangyari. Hindi po ito kwentong gawa-gawa lamang. Personal kong naranasan mismo ang mga ito. Ang pinakaunang kababalagang naranasan ko ay noong 11 taong gulang pa lamang ako. Nautusan ako noon ng nanay namin na manghiram muna ng asin kanila lolo at lola. Ang bahay namin noon ay nasa bundok at talagang magkakalayo ang mga bahay. Malayo din kami sa pinakabayan. Kung kaya nga kapag namimili ng mga kailangan ay minsana na lang. At kapag sa mga pagkakataong nauubusan tulad nga ng mga oras na iyon, ay mapipilitan kang magtiyaga at maglakad ng napakalayo. Pero dahil sa iyon na ang kinamulatan ko, kung kaya sanay na rin ako, lalo na sa mga mahabang lakaran. Normal na kasi iyon doon sa amin. At iyon na nga, nang hindi mamalaya ni nanay na wala na pala kaming asin, ay kanya akong inutusan na manghingi na muna sa kanyang mga magulang at kanya na lamang itong papalitan kapag nakapagpabaya na siya. Pagdating ko noon sa bahay nila lola ay hapon na. Sa tansya ko ay pasado na iyon, 4:00. Kaya hindi na ako nagtagal pa at agad nang nagpaalam. Wala pa naman akong kadala-dala na kahit anong ilawan. Kung kaya, hindi ako maaaring gabihin sa daan. Kaya may kasama ng takbo ang ginawa ko paglalakad pabalik sa amin. Nang tatawid na muli ako ng batis, ay napansin ko tila tumaas yata yung tubig. Nakaraniwan namang hanggang binti lamang ang lalim noon. At ang isa pang ipinagtataka ko, Sir PB, ay hindi naman umulan. Kaya imposibleng bigla na lamang tumaas iyon ng ganon. Kaya medyo kinabahan na ako noon. Parang di ko gusto yung nangyayari. Isa pa, nagmamadali na nga ako pagkat ayokong abutan ng dilim. Kaya binaybay ko yung batis at tumingin kung saan mababaw yung tubig. Pero wala akong makitang mababaw na bahagi noon na nakapagtatakang talaga. Ang lakas na ng kabog ng dibdib ko noon dahil nakita ko ang baba na ng araw. Ipinagpatuloy ko pa yung paglalakad nang sa wakas ay makakita din ako ng mga malalaking bato na nasa batis na maaari kong matungtungan para makatawid. Naisip kong sila yung magsisilbi kong tulay doon sa batis na nagmistulan ng ilog dahil sa biglaang pagtaas noon. At iyon nga ang aking ginawa. Maingat kong tinawid yung batis na iyon
sa pamamagitan ng mga malalaking bato na naroon. Kaya laking tuwa ko ng aking malampasan iyon. Pero hindi pa pala doon natatapos ang lahat. Dahil nung nagmamadali na akong naglalakad, na pagkaminsan ay may patakbo-takbo na, ay bigla namang humarang sa daraanan ko yung mga sanga ng puno ng kawayan. Umapay talaga iyon na para bang ayaw niya akong padaanin, na wala namang malakas na hangin. At sa tingin ko ay hindi naman iyon basta dadapa na lang doon sa daan dahil sa karaniwang hangin. Kaya dahil doon ay napilitan akong lumihis at umalis sa daan. Inikutan ko na lamang iyon at iniwasan. Pero unti-unti nang kumakalat yung dilim. Kaya mas pinilisan ko pa. Pero may naramdaman akong parang mayroon namang sumusunod sa akin. Kaya panay ang lingon ko sa aking likuran hanggang sa makarinig ako ng huni. May hinanghuni lang iyon pero kakaiba talaga. Kung kaya mapapansin mo iyon. Hindi ako sigurado kung huni iyon ng anong hayop. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Hindi mabuti ang hatid noon. Kung kaya, mas nagmadali pa ako. Pero kahit anong pagdudumali ang gawin ko, ay nararamdaman ko pa rin iyong sumusunod sa akin. Naalala ko yung kwento ng lolo namin tungkol sa kanyang karanasan at kung gaano kabisa ang asin na siya niyang ginamit para makaligtas mula sa aswang. Kaya dumakot ako mula sa lalagyan at aking binubutburan yung bawat kong madaraanan at sinasabuyang ko rin yung bahagi kung saan ko naririnig na nanggagaling yung huni. Panay ang panalangin ko noon na sana ay makauwi ako ng ligtas at sana ay mawala na kung ano man o sino man yung sumusunod sa akin. At kusa na nga lang din na wala iyon. Kung kaya napatunayan ko nung mga sandaling iyon na totoo nga pala talaga yung ipinahagi sa amin ni Lolo. Pagdating ko sa bahay ay nagtaka pa sila kung bakit ang tagal ko raw. Sinabi ko namang nahirapan akong makatawid sa may batis dahil biglang tumaas ang tubig. Hindi sila makapaniwala nang sabihin ko iyon. Dahil alam talaga naming lahat na tumataas lamang iyon kapag mayroong bagyo at walang tigil na bumubuhos ang ulan. Sinabi ko sa kanila na tinambangan at sinundan ako ng aswang, na maaring iyon ang dahilan kung kaya siguro nangyari ang mga katakatakang bagay na iyon. Ang sunod kong naranasan naman, Sir Pipi, ay nung makawala po yung alagang kalabaw ng kapatid ni tatay. Ang edad ko naman po na mangyari ito ay 15 anyos na. Sa kakahanap nila ay nakarating sila sa amin at ipinagbigay alam. Hiningi na rin nila yung tulong namin sa paghahanap at nanghiram pa ng 2 lata ng tinapa. Yung tinapa po na tinatawag sa amin ay sardinas. Baka po kasi magtaka kayo kung bakit nasa lata yung tinapa. Napagkasunduan nila tatay na maghiwa-hiwalay kami sa paghahanap. Kami ng anak ni Tio ang magkasama, si Roldan, habang sila tatay
ang kapatid niya at mga anak nito ay nagpare-pareha din. Sa paghahanap naming magpinsan ay sinuhot namin ang lahat ng masusukal na bahagi noong gubat kung saan kami natapat na maghanap. Gamit ang aming mga itak ay pinagtatagpas na lang namin yung mga halaman at baging na nakahambalang at sagabal sa amin, hanggang sa maisipan na naming bumalik nang hindi namin makita doon yung kanilang alaga. Ang buong akala ko naman ay tinatandaan ng pinsang ko yung aming dinaraanan, kung kaya umaasa ako na wala kaming magiging problema pagbalik. Pero hindi na raw niya alam kung saan yung daan pa uwi, na nang subukan kong isipin rin ay wala akong halos na matandaan. Pero hindi kami tumigil at pilit pa rin naming inalam kung saan yung daan pabalik, hanggang sa mapadpad kami sa napakadilim na bahagi ng gubat, na dahil siguro sa napakayabong ng mga naglalaki ang mga puno, kung kaya kakaunti lamang ang liwanag na tumatagos doon. Nangilabot talaga ako ng mga sandaling iyon, Sir Bibi. Bigla kasing dumilim yung paligid. At nangyari na nga po ang pinaka nakakatakot kong karanasan, nang maaninagan namin ang figura ng mga tao sa aming unahan. Kung kaya huminto kami sa paglakad. Yun yung akala ko noong una, mga tao sila. Pero habang dahan-dahan silang lumalapit sa aming magpinsan, ay doon naman lalong nagiging malinaw kung ano ang mga iyon. Tama po kayo nang iniisip. Hindi pala sila mga karaniwang tao, na yung kanilang mga nguso ay nagsisihabaan dahil sa mga ngiping nakausli, na oo nga at nakadamit din naman sila tulad ng sa amin. Pero masasabi mo kaagad sa unang tingin pa lang na ibang-iba talaga sila, na sa unang pagkakataon pa lang na sila ay makita mo, ay masasabi mo na kaagad na sila ay mga aswang. Nung puntong iyon, Sir Bibi, aaminin ko na sobrang takot po talaga ang aking naramdaman. At sigurado akong ganon din yung naramdaman ng pinsan ko, na sa tindi ng takot ay hindi na talaga namin nagawa pang gumalaw. Hindi na talaga kami nakakilos pa. At dahil tiyak rin naman kasi namin na maabutan nila kami, na para bang nawalan na kami kapwa ng pag-asa. Talagang matinding kilabot yung bumalot sa amin, na para bang nanigas na lamang kami sa aming kinatatayuan. Bawat anyo kasi nila ay nakakatakot talaga. Maging yung kanilang mga ginagawang pagkilos, ay yung mga babae pa nga nilang kasama ay napakahaba ng buhok, na halos sumayad na talaga iyon sa lupa. At yung mga mata nilang nakatitig sa amin ng matalim habang lumalapit, na halos hindi po sila kumupurap at hindi nila iyon inaalis sa amin. Pero nang mga 5 dipa na lamang ang layo nila mula sa amin, ay biglang huminto ang mga ito sa paglapit, at tila ba nakiramdam. Nang may mapansin kaming magpinsan, kung kaya halos sabay pa kaming napalingon sa aming likuran. Nakita namin ang mga taong walang suot na damit, na nakabahag lamang, at may mga hawak na mahabang sibat. Kahit di pa namin alam
kung ligtas na kami sa kanila, kung sila ba ay kaibigan o kaaway. Kahit paano ay may naramdaman akong tuwa. Parang napanatag ako. Dahil kung ikukumpara naman ng itsura nila kesa sa mga nasa harapan namin, ay talagang nanaisin mo sa kanila na lang magpakatay kung sakali mang masama din ang kanilang intensyon sa amin. Pero laking pasasalamat talaga naming magpinsan nang dumating sila, dahil naligtas nila kami sa tiyak na kapamakan. Umatras ang mga aswang na tila kinakatakutan sila ng mga iyon. Kanila kaming isinama sa kanila at doon ay kinausap. At kanila pa kaming pinainom ng tubig. At bago kami magpaalam, ay nagpasalamat muli kami sa kanila. Sa tuwa namin ay ibinigay namin ng pinsang ko yung sardinas na kanilang hiniram sa amin. At tila nagustuhan naman nila iyon. Tuwang-tuwa sila. Sa katunayan, ay binigyan nila kami ng mga alaga nilang manok at isang bihik. Sinamahan din nila kami palabas ng gubat at itinuro nila sa amin yung tamang daan pabalik.